from the outside. Tubid, wala. And you would question rin yung decision-making naman of Barangay Ginebra of taking outside shots na ngayong wala ngang 7-footer for sa defensive end ng Pure Foods. Maybe you can just dump the ball inside dito kay Alexander. Mukhang offensive rebound ang hino-hope nila doon, but that's not a better decision. Pero si Helterbrand patuloy pa rin. Pumapasok yung kanyang mga tres. Hinawas 10. TM3 yun para kay JJ Helterbrand. Kung magpapatuloy naman ng maganda outside shooting ng Ginebra, luluwag na yung loob niyan para sa kanilang opensa. Ito naman si James Yap, nakawala. At ito na nga, ginagamit na ng Pure Foods yung strength na kanilang laro, which is outside shooting. Pinapadali din ni Coach Ryan ang trabaho nitong si James Yap. Sa pagpasok ni PJ Simon kanina, ay nakuha yung some scoring load. Ngayon, bumabalik naman kay James Yap yan. Wala yung tira na yun Eric Menk. Here's Chico Lanete. Lanete stops and pops. Lanete gets the basket. At lamang na po dito ang Pure Foods TJ Giants holding the fort. Habang wala yung kanilang import. Yun yung mga tira na hindi mo mapapagalitan. Kung naminti siya, mapapagalitan mo. Pero pumasok that's a confident shot on the part of Lanete. Another outside shot. A miss this time para kay JJ Helterbrand. Isa na naman tukol mula kay Chico Lanete. A lot of confidence behind that shot. Walang kulsesya. Pero pumapasok Pag may mga player na nararamdaman mo na you're on the scoring rhythm, why not? And a 30-second timeout is called here by Coach Joey Chico. Hindi niya nagugustuhan yung nangyayari ngayon. Nawala na nga yung import nitong Pure Foods. Ngayon pa sila nilalamangan. Because precisely, kaya siya pinasok para mag-dominate sa loob. But ang kanilang mga tira, parang galing sa labas. Yun na nga no? So kailangan siguro mag-extend out na siya shooters itong depensa ng Barangay Ginebra. And on the offensive end to try to attack the basket. Dahil itong Pure Foods nasa penalty na rin. A minute and 10 seconds na lamang ang natitira, and what a first half we've seen here na talagang ipinapakita ng magkabilang kupunan yung kagustuhan nilang maipanalo ito, especially Pure Foods. Ayaw nilang mahabol dahil pag nahabol sila, hinila talaga silang pababa at napapantayan pa sila ng Barangay Ginebra. Plus, it would be a 2-game winning streak if they lose again. That's right. So ito na ngayon ang Ginebra. Tingnan natin kung ano napag-usapan nila sa kanilang timeout. Alexander gives it to Tubid. Ngayon, nagtao-tao itong Pure Foods TJ Giants. Here's Ronald Tubid, tumira ulit sa labas. Tapos, 2 seconds sa clock. At yun, naisalba ni Chris Alexander. It's a good decision on the part of Eric Menk. Palabas na siya. Imbis na iba to sa labas, doon na lang sa sigurado. Si Chris Alexander, sinubo na lamang yung bola for the EC2. At ito na nga, Eric Menk against Kirby Raimundo. Tira ulit sa labas from Kirby, maikse. Napulot ni JJ Helterbrand. 10-second differential sa ating game clock and shot clock. Ito, humingi sa poste. Ito si Alexander, sinisigaw pa niya talaga si Tubid. Nawala naman siya ng bola. Here's Sands. Naagawa naman ni JJ Helterbrand. So a chance for the last attempt again for Barangay Ginebra. 8 seconds remaining. A high screen provided by Alexander. To the corner they go to Tubid. 3 seconds to shoot. Tubid, does he know it? Tubid ngayon nakawala. He goes for a layup and beats the buzzer. Automatic review yan. Medyo malapit yung basket dun sa orasan sa pagtatapos ng ating second quarter. So no decision yet. It has to be reviewed by our referees and officials. Ito, titignan natin. Ito yung crossover. Nawala si James Yap sa ito si Ronald Tubid. Umangat. Uy, umabot. Mukhang umabot yan. And the referees will make it official. They will count the basket by Ronald Tubid. And in the process, Ronald Tubid will tie this ball game. At the end of the first half, it has been a seesaw battle, mga kaibigan. At ito na nga, it cannot get any closer than this. 44 all at the end of the half.